Breaking news! US pinagsabihan ng manuan China sa overreact nito sa isinasagawang drills ng Pilipinas at US sa West Philippine Sea. Ayon pa dito, China sumunod sa 2016 arbitral ruling. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trumpang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, so magandang araw po mga kababayan. Muli, nandito na naman tayo para magbigay po ng update at impormasyon sa inyong lahat. Ito mga kababayan, ang ibabalita natin ngayon ang naging pahayag ng bansang Amerika sa naging reaksyon umano ng China sa isinasagawang drills umano ng Pilipinas at ng Estados Unidos, Japan, Australia, diyan sa may West Philippine Sea. Kasi ito mga kababayan, overreact naman kasi itong bansang China mga kababayan. Na sinasabi nito na pinupukaw umano nito ang kaguluhan diyan sa West Philippine Sea. Ayon umano sa China sa isinasagawang drills ng Pilipinas at Estados Unidos at mga kalyadong bansa nito sa West Philippine Sea. Samantala mga kababayan, makikita naman natin ang ginagawa pong drills ng Pilipinas at mga kalyadong bansa nito ay nasa loob lamang ng teritoryo ng Pilipinas. So wala po ito sa teritoryo ng China. Hindi naman sila lumalagpas sa teritoryo ng China kasi nga mga kababayan, alam nyo naman po, ang bansang China kapag lumagpas ka dyan, pero pag sila naman po ay lumagpas sa atin mga teritoryo, wala lang mga kababayan. Sila pa ang galit. Sila pa ang nanghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Kaya ito, nagpahayag po umano ang bansang US dahil overreact na nga daw umano ang China sa ginagawa umanong drills ng Pilipinas at ng mga kalyadong bansa nito. Ayon umano sa Amerika mga kababayan, hindi kailangan mag-overreact ang China sa quadrilateral maritime exercise sa pagitan umano ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, Australia, sa West Philippine Sea. Ayon umano yan sa White House mga kababayan. Sa isinasagawang drills ng Pilipinas, nandyan din ang mga barko ng China. Nagsasagawa din sila ng kanilang drills. Kumbaga, kinukontra din nila ang isinasagawa umano ng Pilipinas at mga kalyadong bansa nito. So ayaw din papatalo ng China. Ayon pa dito, sinabi umano ito sa isang press conference kasama umano ang Philippine media delegation sa Washington. Sinabi umano ng White House National Security Communication Advisor John Kirby na ang mga quadrilateral maritime cooperation sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay tungkol sa kalayaan sa paglalayag at pagsunod sa internasyonal na batas. So yun lang po ang layunin na yan mga kababayan. So binibigyan kasi ng kahulugan ng China. Kasi takot na takot sila. Kasi ganyan sila mga kababayan. Ganyan sila mag-isip. Kasi sila mismo gumagawa ng ganyan. Gumagawa sila ng kalukuhan. Katulad na lang yung ginagawa po nila dyan sa West Philippine Sea. Yung Ayungin Shoal na yan, napilit nilang inaangkin na kanila daw yung teritoryo. Na kanila daw yung teritoryo mga kababayan. Subalit mga kababayan, iyan umano ay napanalunan ng Pilipinas noong 2016 arbitral ruling. Yun nga lang kasi mga kababayan, hindi yan sinusunod ng bansang China. Kung sumusunod ang bansang China mga kababayan, siguro ngayon magkaibigan pa ang Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea. At baka ngayon, hindi natin alam, baka magkaibigan pa sila ng Pilipinas. Subalit hindi mga kababayan ayaw ng ating mahal na Pangulo na inaapi-api tayo. Lalo na pagdating dyan sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kung ano man ang pinagkasunduan ng mga nakaraang administrasyon, kanila na lang yun. Yun nga lang mga kababayan, secret deal nga daw yun mga kababayan ang pinagkasunduan ng nakaraang administrasyon at ng China. Ayon pa dito, pagtatraidor yan mga kababayan, ang secret deal na yan. Sila lang ang nakakaalam umano, merong kasunduan ang China at si Pangulong Duterte. Ayon naman umano sa mga kalyado ni Duterte, wala naman daw umano. Pero sinasabi ni Roque, meron. Ayon niya sa atin mahal na Pangulo, sinabi niya,
kung ano man ang kasunduan ni dating Pangulong Duterte sa China, ay mahirap daw umano yan sundan. Kaya yan mga kababayan, kung ano man yan ang pinagkasunduan ng China at ng Pilipinas, kailangan ipaliwanag ng nakaraang administrasyon para malaman ng taong bayan kung ano yan. Kasi mga kababayan, pagtratraidor ang secret deal na iginawa nila. Ito po ang panawagan ng ating mahal na Pangulo. Sa lahat nating mga kababayan, sama-sama tayong ipaglaban ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Huwag tayong pumayag na bulihin at apihin lang tayo ng China. Yan ang panawagan ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. At ayon pa dito mga kababayan, ito umano ay tungkol sa pagpapatunay sa isang simpleng punto na tayo at ang ating mga kalyado ay lilipad, maglalayag, magpapatakbo saan man pinahihintulutan ng internasyonal na batas na gawin natin ito. Ayon sa batas na gawin natin ito at ito ay sa South China Sea. Ayon umano yan, no? Sa White House mga kababayan, ayon umano sa Amerika yan. Totoo naman mga kababayan, ang internasyonal na batas mga kababayan, mahihintulutan ang paglalayag dyan sa mga karagatan dyan sa South China Sea. Subalit kasi ito ang China mga kababayan, dyan sa West Philippine Sea, lagi na lang po nilang hinaharang ang bawat resupply mission na ginagawa umano ng Pilipinas dyan sa may Ayungin Shoal na naghahatid umano lang ng mga supply para umano sa naka-outpost na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Subalit kasi itong China mga kababayan, napakagahaman. Gusto lang talaga niyang suluhin kung anong yaman dagat na nakukuha dyan sa West Philippine Sea. Laking pakinabang ata ng West Philippine Sea sa China mga kababayan. Baka yung West Philippine Sea na lang ang nagbubuhay dyan sa China. Kasi bumagsak na talagang ekonomiya ng China ngayon. Hindi yan makipagdigma din ng China. Hindi yan makikipag-war mga kababayan. Kasi alam niyo kung bakit? Bagsak na ang ekonomiya ng China. Sa mga dahilan baka na pinipilit ng China na kunin niya ng West Philippine Sea, baka mamaya may binabalak silang gawin dyan sa ating Ayungin Shoal. Kaya dapat hindi talaga matuluyan at hindi makuha ng China yan. At sisiguraduhin naman ng ating mahal na Pangulo na hindi makukuha ng China ang West Philippine Sea. At tiniyak din ni Kirby sa Pilipinas ang pangako ng US sa pagbibigay ng buong suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yung mga kababayan, grabe ang suporta ng Amerika sa ating mahal na Pangulo. Yan mga kababayan, ang pangako ng Amerika sa atin. So ngayon nga lang mga kababayan, kaka-upload lang natin dyan, 100 billion US dollar ang papasok dito sa Pilipinas sa loob ng 5 hanggang 10 taon. So pag tinimes po natin yan, 100 billion US dollar, ay umabot po ito ng 5.6 trillion mga kababayan. So napakalaki. Napakalaking investment ito pagdating sa Pilipinas. So kailangan pa ba mangutang ng Pilipinas? Hindi na mga kababayan. Kita na mismo ng Pilipinas yan. Ayon pa dito, hanggat si Pangulong Biden ang Pangulo ng Estados Unidos, maaasahan umano ng Pilipinas sa kanya at sa kanyang kupunan mula sa pagpapatunay ng aming bilateral na relasyon para sa pagtupad sa aming mga pangako sa kasunduan sa Pilipinas. So iyan mga kababayan hanggat si Pangulong Biden ang presidente ay handa silang ibigay ang pangangailangan ng Pilipinas na suporta hanggat si President Joe Biden ang presidente mga kababayan. Ayon pa dito, uubusin ng gobyerno ng US ang lahat na pagsisikap upang mapanatili ang magandang relasyon nito sa Pilipinas sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Ayan mga kababayan, uubusin ng US ang pagsisikap upang mapanatili lang ang kasunduan sa Pilipinas. So ito mga kababayan, ito ay isang patunay talaga na tapat ang US sa kanilang pangako na tutulungan ang bansang Pilipinas, lalo na ngayon
patuloy pa rin ang pagiging agresibo ng mga aksyon ng China. At ayon nga ngayon mga kababayan, sa kakapasok lang na balita, marami na namang barko ng China ang namataan umano sa labas ng teritoryo ng Pilipinas. So hindi naman sila dito makapasok umano sa may West Philippine Sea kasi nga mga kababayan, nandyan umano ang mga barko ng US, Japan, Australia at Pilipinas. Kaya hindi sila makapasok, nandyan lang sila sa labas ng West Philippine Sea. Kumbaga sa kanilang teritoryo. Dapat lang mga kababayan, dapat wag silang lumagpas sa teritoryo ng Pilipinas. Kung saan lang ang teritoryo nila, doon lang sila. Nga lang kasi mga kababayan, napakagahaman kasi in China. Nga lang, hindi nila kinaya ang ating mahal na Pangulo. Ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ating mahal na Pangulo ay para talaga sa bayan ang kanyang serbisyo. Hindi para sa China. So yun po mga kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito mga kababayan? Siyempre hanggang dito na lang, maraming salamat.